Dahil sa mga kabalbalan ni Sara, ang ganap ay unti-unti siyang bumababa sa surveys. Oo. Nag-iiyakan na naman ang mga Duterte Balahura supporters ngayon dahil dyan. Oo. Ganun ang nangyayari dyan ngayon. Nag-iiyakan na naman sila. Diyos ko naman. Kung ikaw ba naman ang babasa nito, mabubisit ka eh. Ito sabi, Sara Duterte popularity slips after DepEd exit. Uy, ito ang sinasabi natin eh. Sama eh. Ang sama ng balita eh. Sama ng balita kay Sara, no? While still fairly popular, 2 years into her term, Vice President Sara Duterte's net satisfaction rating fell 44 plus 44 in June, down from plus 63 in March, according to SWS survey. Delikado yan, guys. Ang laki ng binawas, no? Laki ng binawas. The results came after Duterte left the cabinet of her former ally, President Ferdinand Marcos Jr. She began voicing policy disagreements with the Marcos administration, especially in the fourth quarter of 2023. Ayan. 19-point drop. Despite the 19-point drop in her ratings, however, Duterte still enjoyed a good overall satisfaction rating, with a 65% satisfied and 21% dissatisfied with her performance. Yun. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Mga kotsero, kung babalikan natin si PBBM naman, kung si Sara bumaba, si PBBM tumaas. Ayan, Marcos net satisfaction rating rises in June. Siya naman tumaas. So, yung kanyang net satisfaction rating was at 20% in March 2024. Down 27 points from 47 plus 47 score. Tapos umakyat siya to plus 27 ngayong June 23 to July 1. Ayan mga kotsero, okay lang yun. Alam niyo bakit? At least kay PBBM, the trend is pataas. Di ba? At least kay PBBM, yung trend niya is pataas. Kay Sara, pababa. And naalala ko, merong isang moment in time wherein tumaas si Sara sa Pulse Asia plus 2%. Plus 2%, no? Kaya medyo nabuhay ng loob doon yung mga DDS na parang, uy, we're on a roll now, nakabawi na sa slump si Sara Duterte, etc., etc. Kaso mukhang hindi eh. Mukhang outlier yata yung event na yun, no? Mukhang outlier, guys. Mukhang hindi talaga siya consistent. At saka ito yung nakakatawa kay Sara, mga kotsero. Yung mga bagsak niya, mga kotsero, ang lalaki. Naalala ko dati, yung unang-una niyang bagsak sa, if I'm not mistaken, that is Okta. Meron siyang 7% na drop. Tapos merong isa na 11% yung drop. Tapos ngayon, it's 19% or 19 percentage points yung drop niya. That's not good. Panic mode na naman to. Magpa-panic mode na naman ang mga DDS. Alam niyo kung bakit? Tinalo siya ni Cheese. Si Cheese, plus 47. Oh, si Sara, plus 44. Si Cheese plus 47. Di ba medyo scary yan para sa inyo? Correct, wala pa dyan yung tumakas siya nung bumagyo ng Karina. Yung allegedly nanood daw siya ng Taylor Swift. Alam niyo mga kotsero, hanggang ngayon hindi pa nasasagot yung question na yun, di ba? Or baka wala lang malakas ang loob na magtanong kung nanood siya ng Taylor Swift.
Oo. Sana ma-interview na interview. Sana ma-invite tayo ni VP Sara sa ano no, sa pa-interview sa kanya sa pa-press con. Kasi yun ang unang-una ko itatanong sa kanya. VP Sara, allegedly nagpunta raw kayo in Germany during the time ni Karina. During the time na nanalanta si Karina para manood ng Taylor Swift. Is that true? Ang sakit-sakit naman. Ay, sikit-sikit naman din. So, but overall, ang kanyang satisfaction rating is 64%. Tapos, okay. Sorry. 65% pala ang satisfaction rating ni Sara Duterte. 64% kay Cheese Escudero. 53% kay Martin Romualdez at 51% kay Alexander Gesmundo. Ano ba kay PBBM? 55% kay PBBM. So, more or less, pareho sila ni... Mas mataas lang siya ng konti kay kay Martin Romualdez. So, mas mataas lang siya ng konti. So, what does this mean in terms of Sara Duterte? It seems, mga Kojero, si Sara Duterte is now starting to become the starting to become the unpopular choice by Filipinos. Alam niyo, mga Kojero, ang bumubuhay na lang talaga sa political career ni Sara is not even the whole of the Philippines. It's only part of Mindanao. Mindanao na lang yan. You know why? Because kung titignan nyo dito sa ilalim, Mindanao lang ang bumoboto sa kanya ng mataas. Plus 73 sa Mindanao. At tapos ang layo niya sa Visayas. Plus 73 sa Mindanao, plus 47 sa Visayas. So ibig sabihin, mga Kojero, Mindanao lang talaga ang bumubuhay sa kanya. Mindanao lang talaga. And it's possibly because affiliation lang yan eh. Parang tribal mentality lang ng Pilipino yan. Wala, taga Mindanao siya eh, di suportahan ko na rin siya. Ganon. Taga Mindanao siya eh, di suportahan ko na rin siya. Yan lang kasimple. It's not really dahil may it's not really because she is competent, dahil hindi naman siya magaling. It's not because she has achievements, dahil wala naman siyang achievement. Wala eh, walang pwede mong angklahan. Oo. Walang bagay na pwede mong angklahan kay Sara Duterte. Kasi wala, palyado lahat eh. Palyado siya sa DepEd. Ngayon, pumapalya siya as Vice President. Baka pang local lang talaga siya. Baka sa local, okay siya. Baka. Kasi syempre sa local, ikaw yung big boss sa local eh. Hindi mo naman kailangan magtrabaho kung ikaw yung big boss eh. Tingnan mo yung sa DepEd. Nagpaka-big boss siya ng DepEd. May na-accomplish ba? Wala. Kaya nga nakakahiya, nakakahiya na siya yung nagkiklaim na sabi niya, I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Wow. How to command. Sana magkaroon ng credibility yung statement mo na yan. Kasi yung pagko-command mo, walang kwenta. You were not even able to command DepEd to be successful in 2 years. So for the most part, mga Kojero, itong pagiging excellent niya sa Mindanao is really perception lang. It's just a perception. It's the result of a perfectly curated image management and branding. Image and branding management. Ganoon lang siya. Branding. Pero kapag natikman mo na, or kapag na-experience mo na, ay hindi pala okay. Olats pala. Oo.
Nakakain na ba kayo ng pagkain na kapag binabasa nyo o pinapanood nyo sa TV, parang, uy, parang sarap ng pagkain na yun, oh. Tapos nung natikman nyo na, parang, ay, yun lang yun. That's it. Ganon si Sarah. Parang ang galing-galing niyang leader, oh. Di ba? Matapang siya magsalita. Ang galing-galing niyang leader, oh. Bugado siya, etc. etc. Tapos nung naging leader na siya, ay, yun lang. Wala na siya ibubuga. That's it. Sarah is just all hype, but wala siyang substance. That's it. That's the problem with Sara Duterte. And actually, that's the problem with the Filipino politics in general. It's all about hype. Ito mga politiko na to, habol nila lagi yung hype, not the result of their work. Kung ang hina-hype nyo yung resulta ng trabaho nyo, edi walang problema. Kaso ang hina-hype nyo yung mga sarili ninyo. Paano ka susukatin? Di ba sa resulta ng trabaho? Hindi naman sa kung gaano ka kaganda o gaano ka kagaling magsalita. Hindi eh. Susukatin ka sa resulta ng trabaho mo. That's it. Wala na. O ngayon, na-realize ng mga tao, ay si Sarah wala palang kwenta. Yak! Compared to March 2024, net satisfaction rating with Vice President Sara Duterte fell by 26 points from very good in Balance Luzon, 22 points from very good to from very good plus 55 to 22 points sa Balance Luzon. Tama ba? Hindi. Vice President Duterte fell by 26 points from very good nung sa Balance Luzon. 22 points from very good plus 69 in Visayas and 17 points from good plus 49 in Metro Manila. 7 points from excellent in Mindanao. So bumaba pa rin siya sa Mindanao. Maski Mindanao, mukhang nagigising-gising na ang Mindanao. Nagigising-gising na ba ang Mindanao? Minus 7 points na si Sarah. Namumulat na ba kayo sa katotohanan? Minus 7 points eh. Okay, walang pinagkaiba sa area. Ayun. Oh, yan. Mas maraming pro Sara na babae. Which it's understandable kasi babae rin siya eh. So ngayon mga Kojero, ang magiging strategy na, marketing strategy ni Sarah, hindi na niya masyadong kakausapin yung mga lalaki. Ang magiging messaging niya will always be to the women. Oo, nanay din ako, naiintindihan ko kayo, gano'n. Babae din ako, alam ko ang pakiramdam ng ganito. So magiging expect na magkakaiba siya ng strategy. Oo. From talking to males to magiging mas feminine yung kanyang strategy. Tapos very good to good among 18 to 54-year-olds and moderate among 55. Bumaba rin siya. Very good siya before sa 18 to 54-year-olds. Pero bumaba siya to good. Oo, very good siya noon. Tapos 42 na lang ngayon. 59 siya noon plus 59. Ngayon plus 42 na lang. So nawawala na nga ang kinang ng Duterte Magic. Nawawala na ang kinang ng Duterte Magic, guys. Tapos very good among non-elementary graduates, good among elementary graduates and above. So okay, kaya pala maraming wag na natin komentan 'yan. Baka madama yung iba. Anyway, yung mga ibang supporter naman ng admin. But anyway, so yun. So wala, pababa talaga si Sarah. This has been the trend since March of 2024. Ganun yung trend eh. Since March of 2024, pababa talaga yung rating ni Sara Duterte. Simula Marso ng taong to. March, May, June, tapos etong July na surveys. Sa isang survey lang siya medyo umakyat sa Pulse Asia nitong July. Umakyat siya ng 2 percentage points. So
Pero wala, pababa siya eh. Pababa yung trend eh. At ang laki ng binawas ha. Malaking bawas. Hindi siya simpleng wala lang, mga +2, mga -2, -3. No, it's not. -19. Laki, di ba? So it seems mga kotsero, unti-unti nang nadidisillusion ng mga tao sa number 1, sa mga Duterte. Pangalawa, kay Sara mismo. Which will be a problem. Magiging problema ito sa mga future candidates ng Duterte. So, di natin alam kung kaya nila yung barrage until 2028. Kung kaya nila yung or I don't know, whatever strategy they're thinking of, it has to work for the 2028 national elections. Pero kung wala magbabago, kay pagpapatuloy na itong ganitong sistema, wala. Iyak sila sa 2020. Iyak sila. Tapos next year, yung midterm elections, baka umiyak din sila sa midterm elections. Lalo-lalo na kung ganito kapangit yung performance, no? Pangit eh. Pababa yung trend mo eh. Hindi siya pataas. Bababa siyang ganun, tapos nag-up sandali, tapos bababa ulit. Pangit eh. Pangit yung trend. So, but I'm sure gagawa sila ng action diyan. Action na nila 'yan. May political strategy silang gagalawin para maaresto yung pagbaba sa trend. But again, mga kotsero, no, I encourage yung mga viewers natin dito sa channel ko, no. Na wag po kayo magpakuha sa hype. Opo, wag po kayo magpakuha sa hype. Look further than what you see, what you listen, and what you hear. What you see and what you hear, look into it further. Pag-aralan po natin mas malalim. At wag po tayong magpabola ng basta-basta. Kasi obviously, the Sara Duterte is nothing and it's just all about hype. So I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Okay, God bless you and see you next time, guys. All right? Bye. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?